Sambayanang Buwakenyo, makialam at makibahagi. Pakinggan at alamin ang mga programa at serbisyo ng ating punong bayan at ng lokal na pamahalaan. Carry on Air, kasama si Mayor Army de la Cruz Carrion, tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon dito sa Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3. Carry on Air. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sulong buwak, carry on, mahal na mahal ko po kayo. Sambayanang Buwakenyo, makialam at makibahagi, makisangkot at maging mabuting mamamayan. Pakinggan at alamin ang mga programa ng ating napakagandang punong bayan, gayon din po ng lokal na pamahalaan at ng sangguniang pambayan. Ito po ang Carry On Air. Of course, kasama po natin, medyo na-miss po namin kayo dahil medyo natagalan po tayo bago sumalang at umere, Mayora. Oo nga almost may higit isang buwan talaga, Miyong, no? Oo, na-miss na nga kita eh. Oo, di ba? At syempre, ang ating mga nagwagwapuhan talaga na mga kasama, wow, talaga naman. May bago pa tayong kasama ngayon. But of course, sabi ko nga, Miyong, at ganun din ang aking talagang napakasipag na ating konsihal, ang aking inaanak. Walang iba kundi ang ating SM ng bayan, talagang si Super McCoy Hinang. Konsihal Super McCoy Hinang. Yes. Well, sa ating mga nanonood, sa lahat po ng 61 barangay, sa aking mga minamahal na mga constituents, ako po ay bumabati sa inyo ng isang magandang araw. At syempre po, sa lahat po nanonood dyan sa Blue Building, hello, kaway-kaway naman dyan, Konsehal McCoy. Kaway-kaway din dyan. Magandang araw po sa inyo lahat. Oo, McCoy. And syempre, sabi ko nga po, sa lahat ng mga nagdadaan dyan, no? Mapapanood nyo naman po muli kami every Wednesday. Opo, at marami po kaming ihahatid na magagandang balita sa mga ginagampanan po ng pamahalaang bayan ng Buwak. Okay, ikaw naman, Konse, ang Oo bati nga. sa ating mga kababayan. Sir Myong, na-miss ko po kayong lahat. Lalo na ikaw po, ang aking tita Ninang, Mayora Army Carrion. Samantalin ko na to, nabatiin kayo ng Happy New Year, Happy Valentine's, Happy Chinese New Year. No? Dahil ang tagal nating hindi nagkasama. Yes. Pero at last, ngayon po ay muling nagbabalik sa inyo ang programang Carry On Air na talagang muling ibabalik ang mga maiinit na update mula sa pamalang bayan ng Buwak. Ganon din po ang aking pagbati sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa ating mga social media pages, Facebook pages. Sa Facebook page po ni Mayor Army Carrion, ng ating Vice Mayor Kuya Mark Senyo, ng inyo pong lingkod, Konsehal Makohinang, at ng ating Municipal Administrator Carlo Jacinto, maging sa ating pong mga talagang nakaabang sa mga telebisyon nila, sa kanilang mga bahay, na nanonood po sa CATV, sa cable, no? At syempre po ang ating 61 mga barangay captains, mga kagawads, and ang ating mga kasamahan sa pamalang bayan ng Buwak, department heads, section heads, at mga kawani, at syempre pong mga minamahal nating kababayang Buwakenyo. Magandang araw po at muli, sobrang saya ko sa pagbabalik natin. Correct. Ako man ay talagang tuwang-tuwa dahil muli tayong sumasayang papawid sa pamamagitan po ng Lucky 7, Channel 3, at buti na lamang naayos na ang ating LED wall. Kaya Mayora. nga, Yes. oo, almost 1 month din Opo. mahigit, ano, na talagang nasira. Kasi nga, Miyong, talagang manggagaling pa kasi sa ibang bansa yung mga parts na kailangan doon sa LED wall natin. Correct. And And considering na outdoor kasi siya Sir Myong, so talagang hindi maiiwasang mabasa, ma-expose
init ng araw, pero at least ngayon, Correct. andyan Dumadagundong na naman tayo. Dumadagundong at talagang makikita na naman ang kagandahan ng ating mapag-arugat, mapagkalingang ina, Mayor Army Carino. Talaga naman. Di ba, Siya- Sir Myong? Correct. Of I agree naman. Actually, sabi ko nga, 32nd episode na pala Yes, natin isipin ito. mo. Isipin mo yun. Ganun na tayo katagal. Oo, parang 32 years old 32 pa lang si years old. Mayora. Wow! Hindi, parang gusto kong baliktarin Di ba? yung 32 years old mo. Oo, Mukhang 23. 23 years Wow, old. talaga Oh, by the way, naman. Sa to- totoo lang. Tuwang-tuwa siguro na naman ang ating mga traffic enforcer at ang yes. ating pong mga magtitinda. Oo, ang mga tricycle drivers natin na nag-aabang sa mga estudyante na nandyan, kakalabas lang sa kanilang eskwelahan na talagang tumututok habang nagiintay na makasakay. And true. At ngayong araw din po, ipinagdiriwang natin ang ika-104 o ika-104 na taong pagkakatatag ng ating lalawigan ng Marinduque. Kaya mamaya, sa panghuling bahagi nitong ating programa, papabatiin natin si Yes, Mayora of course. bilang pakikiisa naman ng sambayan ng Buakenyo. Okay, so alam niyo po, napakarami po naming ihatid sa inyo ng mga update. Sabi nga namin, napakatagal. Parang isang taon tayong hindi nagkita-kita. Namiss po namin kayo sa mga lolo at lola na nakatunghay po sa ating programa. Actually, gusto kong batiin, at sabi mo nga, ikaw, binati mo na lahat, si Mayora, kumusta kaya yung kanyang pagdiriwang ng araw ng mga puso? Wow! Sige Alam ko, nga, busy-busy. Mamaya ikukwento ko yan. tayo. Makimarites tayo. Oo, mamaya ikukwento ko yan. Makimarites tayo. Pero Yes. ano nga ba ang ating mga update para sa ating mga mahal na mga kababayan, Mayora? Dahil alam ko po na kamakailan lamang ay isinagawa po ang entrance conference ng COA o ng Commission on Audit para po dito sa ating bayan ng sa nakalipas po na Myong, buwan. actually, naging maganda naman at makabuluhan ang isinagawang pagpupulong kasama po natin ng Commission on Audit para po sa ating annual entrance conference kumakailan. Sa pagtitipon po na ito, tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na maiparating ang ating mga proyekto at mga financial plans para po sa taong kasalukuyan. Masaya pong ibinahagi sa inyo ng COA ay magbibigay ng kanyang mga kahangahangang suporta at pagkilala sa ating maayos na pagsunod sa mga financial regulations and transparency standards. Kaya naman po, patuloy po na nawa ay makipagtulungan po tayo upang mapanatili po natin ang maayos na pamamahala sa ating pondo. Ang resulta po ng ating pagsisikap ay magiging daan na mas maraming oportunidad at benepisyo para sa ating mga kabarangay. Nais ko rin pong pasalamatan ang bawat isa sa inyo sa inyong suporta at pakikiisa sa ating patuloy na pagtutulungan. Magpalawig pawa natin ang mga transparency at integridad ng ating lokal na pamahalaan. Yan. Napakahalaga po na maayos dapat ang atin pong Commission on Audit. At the same time, yung audit po ng COA, yan po yung isa sa mga iniingatan nyo po, Yes, Mayora, opo. na dapat talaga sa lahat ng mga programa at proyekto dito, talagang kumbaga ay maayos na lumalabas ang pondo natin dito sa ating lokal Yun na naman po pamahalaan. talagang isinasagawa ng pamahalaan bayan ng Buwak. Oo, talagang yung transparency, nandun po kami at lahat naman po ng proyekto para po sa bayan ng Buwak at para po sa taong bayan ay naisasagawa naman po natin ng maayos. Yes. Actually, I was there nung nag-visit po si Miss Ningning at at talagang nakita ko rin yung suporta nila and mismong siya bumibisita para alam nila at kumbaga yung pinuno mismo nag-uusap pinuno sa pinuno ng isang ahensya para tugma, maayos, wasto yung ating paglalabas ng mga pondo para sa mga tamang proyekto. Konsehal Tama yun, Sir Myong, no? At sa parte naman namin sa Sangguniang Bayan, katulad ng nabanggit ng ating mahal na Mayora na talagang sinisigurado nila yung transparency and accountability. Kami sa part ng Sangguniang Bayan, sinisiguro naman namin na may nakalapat na mga legal basis o ordinansa ang lahat ng mga programa, proyekto at mga aktibidades ng pamahalaang bayan na kung sa gayon ay
ang paggasta ng pera ay talagang masasabi nating legal at naaayon sa mga tadhanain ng batas. Correct. And Yes. kayo rin yung nagsisilbi na taga parang check and Check balance. and balance. Yeah. Yes. Kasi without the resolution, sabi ko nga sa iyo, ay hindi naman tayo makakagawa ng mga proyekto, no? Kaya the legislative and the executive ay kailangan po talaga na maayos ang pagtutunguan, ang pakikitungo sa bawat isa upang sa ganun po ay maibigay po natin ang tamang proyekto para sa ating mga minamahal na mga kababayan. Tama. Correct. Tama ba ako, Conselma, ko yun? No? At the end of the day, lagi naman yang may kaakibat na resolusyon at Yes. mga ordinansa kung meron man Yes. bago maglabas ng mga kinakailangang mga pondo para sa mga kinakailangang proyekto ang Tama pamahalaan. ka po doon, Sir Myong, no? Ang bibigay po ng authority sa ating punong bayan na to enter into a memorandum of agreement or to purchase or procure such items ay mula sa Sangguniang Bayan. Kasi nga kami yung power of the purse kung tawagin. No? But of course, ang respeto natin at ang paggalang sa punong bayan, no, na siya yung magbabalangkas ng mga programa, proyekto na nakikita niyang magiging kapakipakinabang sa ating mga mamamayan. At kami naman ay magbibigay ng otorisasyon sa kanya, no, Yeah. otoridad upang gastahin itong pondo ng bayan. Correct. Okay, nako, nakakatuwa po dahil at least sa mga nakalipas na mga araw ay talagang sinisiguro nga na ang paggasta ng ating pong kaba ng bayan Yes. ay para talaga sa bayan. Yes. Yan. Yeah. And speaking of mga paglagda o pakikipagkasundo at sa mga memorandum of agreement and concession agreement. Yan. Tama. Isinagawa rin kamakailan ang ceremonial turnover ng Buwak Waterworks System at ating alamin dahil mahalaga po itong maalaman ng ating mga kababayan sapagkat ito'y matagal na rin kumbagay inaasahan na proyekto po. na dapat maisakatuparan dito sa ating bayan. Kumusta po Yeah. ito, Mayora? Actually, talagang tunay na mapalad ang ating bayan sapagkat natupad na po sa wakas ang paglilipat ng ating Buwak Waterworks System sa Maynilad Water Solution. Isa pong napakahalagang hakbang po na makakatulong sa ating mga mamamayan na nangangailangan po na maayos na serbisyo ng tubig sa tulong po ng Maynilad Water Solution. Mayroon po tayong mga dekalidad at maayos na daloy na tubig sa ating bayan sa mga susunod pong mga taon. Kasama po natin sa gawaing ito ang kinatawan ng Pamahalang Bayan sa pangunguna po ng inyong abang lingkod. Katuwang din po natin ang ating Sangguniang Bayan sa pangunguna po ng ating Vice Mayor Mark Senyo. At syempre po kasama rin po natin ang ating mga konsihal at mga department heads upang saksihan po ang makasaysayang araw na ito. Taus-puso po akong nagpapasalamat sa aking mga pinapaabot sa Maynilad sa pangunguna po ni Mr. Randy Estrellado, ang Chief Operating Officer ng Maynilad. Pati na rin po kay Mr. Wawi Tago, ang Head of Business Development. At syempre po si Janice Malundas, ang General Manager ng Maynilad Buwak Branch para po sa seremonyal na pag-turnover sa kanila sa ating waterworks system. Dahil po sa public-private partnership ay inaasahang magiging 24 na oras na po ang ibibigay natin supply ng tubig sa residente sa 30 barangay sa Buwak sa susunod po na 3 taon. 3 taon po para po maintindihan ng bawat isa. Ipapaliwanag ko lang po kung paano po nila ito gagawin. Sa unang taon po ay isa sa ayos ang supply ng tubig sa mga barangay na sakop po ng Zone 1. Ito po ay ang mga barangay Daig, Tampus, Mataas na Bayan, Isok 1, Isok 2, Mansiwat, San Miguel, Mercado, Moralyon, Malusak, Santol, Bangbangalon, Laylay at Ihatob. Habang sa mga darating pong 3 taon ay maglalatag naman po ng bagong tubo sa Zone 2. Ito naman po ay ang Barangay Balarin, Kaganhaw, Amingon, Bunganay at Kawit. At Zone 3 naman po ay para po ito sa Barangay Balogo, Bantad, Boleasnin, Lupak, Maligaya, Pili,
Puras, Tabi, at Tabigi at Tansa hanggang sa umabot po sa Zone 4 and 5. Mula po sa 9,000 residente ay tinatayang magiging 43,500 na individual ang makikinabang sa pagpapasaayos po ng Buwak Water Works System. Dahil nakatakda pong ilatag ang 78 kilometro ng linya ng tubig sa unang 3 taon. Ang proyekto po ay hanggang sa makumpleto po ang sistema ng patubig sa kabuuan po ng 41 barangay na kasama po sa concession agreement. Ngayon po lamang po ay humihingi na po ako ng paumanhin, dispensa, kasama po ang pamunuan ng Maynilad sa mga abalang idudulot po sa publiko sakaling mag-umpisa na po ang pagpapalit o paglalatag ng mga bagong tubig sa mga nabanggit na barangay. Subalit, tinitiyak po ng ahensya na dadaloy na rin po ang ginhawa sa mga mamamayan sa makalipas po na ang mga rehabilitasyon ng buwak ng waterworks system. Kaya Myong, I hope sana maintindihan po ng ating mga kababayan ito na hindi po ganun kadali ang maglatag ng tubo. Talaga pong syempre sa buhay po natin, 'di ba? Oo. Kung may hirap, pagdating naman po ng oras, may ginhawa. Oo. Kaya kailangan lang po natin sana na ito ay kumbaga sabi ko nga Myong yung ating pag-iintay sa wakas, dumating na rin. Kaya nga po yung salita ko sa speech ko, at least, andyan na po, dumating na po at magkakaroon na po ng kaginhawahan ang aking mga mamamayan na magiging ang daloy ng tubig sa kanilang mga bahay ay magkakaroon po ng katuparan. And alam mo, Mayora, kasi nakasubaybay ako doon sa, nakikita ko yung sa Facebook page o sa Facebook nila, Miss Janice, nakikita ko may mga ilang mga sira and talagang pinupuntahan agad nila. So, nakikita ko na talagang mararamdaman na sa mga susunod na mga taon dahil ako man po ay temporary resident ng bayan ng Buwak at talagang nararanasan ko rin kung gaano yung challenges pagdating sa supply ng tubig. Pero ngayon, nakakatuwa naman na at least at saka malakas na yung kumbaga yung pressure ng tubig kasi Kaya dati parang it should be 24 hours na dapat, no? Pero sabi ko nga sa ngayon hindi pa natin mararamdaman lahat ito. Pero for the first 3 years, yung ating sinasabi na 41 barangay, I hope ito ay talagang mangyari in my administration, matapos ko lahat ito dahil this one is a legacy. Not only me but the 11 Sanggunian, Pasalamat ako sa 11 Sanggunian, sa ating mga department head, section head, dahil in my administration na magkakaroon ng katiyakan na maayos na pagdaloy ng tubig. ayun. Ano naman ang masasabi mo doon? Oo. Sir Myong, actually tama ang nabanggit ng ating mayora. Bagamat opisyal na nga nating na i-turn over ang pasilidad at operasyon ng Buwak Water Works System sa Maynilad, hindi naman ho agad-agaran ang pagsasaayos ito o mararamdaman agad ng tao yung epekto nitong ginawang pag-turn over sa kanila. Dahil aminin natin talaga hong napakatagal na ho nitong mga linya ng tubong ito. Ilang taon na ho ito, marami na Baka hindi ka talaga. pa pinapanganak. Baka hindi pa ho talaga ako pinapanganak, sigurado ako doon, Mayor, At marami ng mga leakages, marami ng tagas dito. So, unang gagawin dyan ay yung pagsasaayos o pagpapalit ng mga tubo. And syempre, kailangan natin, Sir Myong, na makahanap din ng panibago o dagdag na source ng tubig kasi lalaki ang seserbisyuhan ng ating Maynilad. So, hindi sasapat yung ating kasalukuyang source. Kaya kailangan nilang maghanap ng panibagong sources. And true enough, na talagang ang ating Maynilad, sa pamumuno ngayon ng ating General Manager na si Ma'am Janice Malundas, na talagang agaran silang tumutugon. And in fact, Mayor, di ba po, nabanggit nila na magkakaroon sila ng mga roadshow sa mga bawat barangay
na kabilang dito sa proyektong ito upang ipaliwanag sa ating mga kababayan ang magiging proyekto, yung timeline, ano ang magiging epekto nito sa kanilang barangay. At talagang tama po si Mayor, hihingi ho kami pa rin ng pasensya at naway maintindihan, pangunawa ng ating mga kababayan na talagang medyo may mga maaring inconvenience or maaantala sa ilang mga or limitasyon sa ilang mga galaw pagdating sa mga kalsada, no? Pero ito po ay later on tuloy-tuloy na dadaloy na ang ginhawa sa ating bayan ng Buwak. Oo, sarap pakinggan. Dadaloy ang ginhawa. Dadaloy Yes. ang ginhawa. Pero totoo po yun, 1930 pa daw, nang Yes, simulang opo. ilatag ang waterworks system. Yes. Napakatagal na panahon po nito. Ano? At para ngayon lang din nagkakaroon at magkakaroon ng rehabilitation. So, bagay na pagpapasalamat din sapagkat yun ay mga ilang mga taon lamang pero sa mga darating na mga panahon, sabi mo nga po at sabi nyo nga po, talagang mararamdaman din ang tunay na ginhawa at parang ang sarap pakinggan nun, ano? Yes. Sana all. Sana all. Oo, at sana ito'y maging dahil alam nyo po, hindi lamang naman din ang bayan ng Buwak ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon sa kabuuan ng ating lalawigan ay talagang very challenging din ho. And sabi nga po ng Maynilad, sana'y maging ehemplo ang inyong bayan para yung iba ding mga bayan madatnan din ng tulong na kaparehas na mararanasan ng inyo pong mga mamamayan. Yes, Myong. Okay, eto rin po, Mayora, ito na ba yun? Kala ko ito na yung pinagkaabalahan ni Mayora nung February 14. Pero hindi pa pala ito dahil bago yon meron pang activity si Mayora. Ito yung pagbisita naman niya sa ating mga solo parents, lalong-lalo na po dito sa Blast Center na matatagpuan sa Barangay Tabi. Kumusta po yung naging karanasan mo rito? Mukhang nakita ko, Mayora, yung ating mga solo parents na talagang sila'y nag-iiyak sa iyong kinuwento sa kanila. Go ahead po, Mayora. Actually, kumakailan lang ay nagtungo tayo sa ating blast center sa Barangay Tabi upang makadaupang palad ang ating mga minamahal na solo parents upang pasinayanan ang organization ng Solo Parents Association. Katuwang po natin dito sa gawaing ito ang ating Department Head MSWDO sa pamumuno po ni Ma'am Hazel Maureen Gonzalez. No? Actually, Myong, no, sabi ko nga, yung mga ganong mga activities sa mga dito, sa activities natin dito sa Bayan ng Buwak, alam mo talagang nakakaantig ng puso, no? Makikita mo na mga ating mga solo parents, meron doon talaga na batang-bata pa, merong mga lalaki, meron talaga mga babae, na meron din namang may mga edad na kasing edad ko na rin, no? Na mga senior citizen na syempre ito'y mga balo na talagang kahit paano itinaguyod nila ang kanilang mga anak. Kaya nga sabi ko mapapalad po ang talagang kanilang mga anak. Dahil katulad ko rin po na ako rin po ay naging solo parents, pero sabi ko nga po sa kanila, tayong mga magulang, gagawin natin ang lahat upang maitaguyod lamang po natin ang ating mga anak. Kaya sabi ko, wag po kayong mawalan ng pag-asa dahil nakita ko yung iba lumuluha na habang ako'y nagsasalita. Yung iba talagang habang nagsasalita ako, makita mo yung ang tisyong hawak, sunod-sunod na, tumutulo na. Sabi ko, huwag kayong umiyak. Dahil tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo'y buhay pa. Dahil maitataguyod natin ang ating mga anak. Oo. Kaya ako, nung ikinikwento ko yung naging buhay ko, kasi sa totoo lang, tayong mga magulang, isusubo na lang natin, ibibigay pa rin natin sa anak. At pinipilit natin kahit tayo mag-abroad, kahit tayo ay talagang nalulungkot sa ibang bansa, pipilitin pa rin natin na ang ating mga anak ay maibigay natin ang kanilang kagustuhan, lalong-lalo na sa pag-aaral. Kaya nga, sabi ko sa lahat ng mga solo parents na nandoon, hayaan nyo po, no? Katuwang nyo po ang ating bayan ng Buwak, katuwang po ninyo ang munisipyo, ang 11 Sanggunian, ang ating Vice Mayor, na kami po ay hahanap ng mga proyekto o
Oo, para po sa pangkabuhayan. Kaya nga, pinangako ko sa kanila na itong mga susunod na buwan ay hingi rin ako ng authority upang mabigyan din po sila ng pangkabuhayan. Kaya nga, pinapaliwanag ko sa kanila, dapat lang din po pagsikapan natin. Ano man po yung tulong na binibigay ng gobyerno, katulad po nung pinapaliwanag ko, wag po tayong umasa sa 4Ps. Kasi napakarami na po na naasa sa 4Ps na hindi ko naman po sinasabing nagiging tamad, no? But of course, ang nangyayari, may aasahan, hindi na magatrabaho, hindi na iisipin yung para bukas dahil may inaasahan na 4Ps. Kaya nga, mas maigi po na pinaghihirapan po natin yung ating, pinaghihirapan natin upang sa ganun, malaman po natin ang kahalagahan. Kaya yun po, yung pakikipag-usap ko sa kanila, tuwan-tuwa naman po sila at sabi ko nga, hayaan ninyo ka ako na ako ay magbibigay ng pondo para po sa pangkabuhayan, para po sa mga solo parents. Yun po yun. Nakakatuwa naman. And talagang maganda rin kasing marinig talaga, Konsehal Makoy, lalo na kapag yung nagsasalita kasi, coming from the heart, coming from experiences. And true enough naman, karapat dapat naman talagang paniwalaan sapagkat alam naman natin kung gaano ka-successful ang iyong mga anak ngayon, di ho ba? Merong doktora. Yes, oo. Batiin nyo muna. Oo. Siyempre, binabati ko yung aking anak, no? Yung aking panganay na anak at ang kanyang asawa, si Francis at si Badet. Ganon din po ang aking mga apo. Andyan po si Angela, si Beyonce, si Franz at si Amir. At syempre po ang ating municipal administrator. Kala ko ang makakalimutan ang pa aking eh. pangalawang anak, ano? Oo, at ang kanyang asawa na si Kathleen, ano po, no? Opo, oo. Apo, napakagwapong apo nyo. Yung gwapo kong apo, talaga kamukhang kampuhan ng anak ko na si Carlo, no? Yes, Oo. of course. Alam mo, pag nakikita ko yung batang yon, nakikita ko yung anak ko eh. Nung maliit pa siya. Ang pagkakaiba lang nila, maputi yung aking apo, yung aking anak eh, medyo kakulay ko, no? Oo. And syempre, yung aking doktorang anak na nasa Singapore ngayon na talagang nagsisikap at nag-aaral din doon, no? Andyan si Doktora Fatima Jacinto Kalimag at ganun din sa kanyang asawa na siya naman ay cardiologist dito sa Heart Center, si Dr. Pix Kalimag. At syempre yung aking apo, yung kanyang panganay na anak na si Adriana at ganun din po ang kanyang bunsong anak na si Franco, no? O, ayan po, no? Nako, yung mga anak ko, yan ang aking ka-Valentines. Yan. Yan. Tinanong na agad. Yan na, sinagot Oo, na. Sinagot na agad. Oo. Pero, well, sa mga solo parents po, Yes. tama po kayo dun, Mayora, na kumbaga ay dagdag tulong lamang yung binibigay ng pamahalaan. Dapat Oo. hindi asahan. Oo, So, dapat dapat ay talagang magsumikap para yung yung mga binibigay na interventions o mga ayuda ay mas mapalago nila. Tama, Yes. Sir Myong. Idagdag ko lang, Sir Myong, no, na pinapaalalahanan natin, nire-remind natin ang ating mga solo parents dito po sa Bayan ng Buwak na sila po ay magparehistro, kumuha ng kanilang ID sa MSWDO. Kasi minsan no, may ilang mga nagtatanong, bakit nung nakapost itong ginawa nating programang ito, bakit hindi daw sila kabilang? So kailangan po kasi nilang magparehistro, kumbaga i-register, kumuha sila ng ID para sila po ay nasa database Yes, o yes. master list natin at sila po ay mabigyan ng mga ganitong programa ng pamahalaang bayan ng Buwak. Ano po? So, kasi may mga ano yan may mga benefits din ho sila. Meron naman talaga. Na kailangan may ID po sila. Not only solo parents but also the PWD, Yes. senior citizens, may mga benepisyo po tayong binibigay. Sapagkat totoo, hindi naman alam natin lahat dito kung ano na ang sitwasyon ng kanilang katatayuan o yung Opo. katatayuan nila sa buhay. Kaya mahalaga, siguro yung iba rin medyo may hesitancy pa sila, nag-hesitant pa sila. Pero it's about time, let us face the reality of Wala life. akong may gusto, Sir Myong, Correct. na sila ay mapunta sa ganung sitwasyon. Wala naman. Opo, di ba? Hindi nila, Yes. kung sila bibigyan ng pagkakataon, hindi nila gugustuhin na
maging mag-isa sila. Yes. Pero ang pagkakataon ay talagang hindi natin, Hindi kumbaga, hindi naman ibig sabihin Oo. if you are a solo parents failure ka na. Yes. Hindi po 'yun totoo, no. Sabi ko nga po, sa buhay ng tao, dapat ikaw sa sarili mo kung paano mo palalaguin, pagsisikapan upang maibigay mo sa iyong mga minamahal o mga anak mo kung paano mo sila pag-aaralin. Kaya nga sabi ko, pinapaliwanag ko sa kanila, yung bilang magulang, nasa atin po yung pagsisikap di ba? Wag po natin asahan yung ating mga anak na pag sila medyo pwede na magtrabaho, wag po natin pabayaan na wag na pong mag-aral. Kasi number 1 po ang edukasyon. Lagi kong, sinabi ko yun. Siguro marami pong umiiyak talaga. Kaya, nung time na yon siguro maraming na-touch, marami talagang, hindi ko alam kung paano ko sila napaluha lahat Pero, natutuwa ako at nakita ko sila na yung mga solo parents na yun na talagang nagsisikap para sa kanilang buhay at para sa kanilang mga anak. Correct. Habang buhay ay may pag-asa. Yes. Yan. Pag mga ganyan, Mayora, talagang sobrang all ears ako sa iyo kasi alam kong kapupulutan ng maraming, kumbaga ay inspirasyon ng iyong istorya ng buhay. Yes. Yan. Lalo Totoo na istorya naman. ng pag-ibig. Sinagot na. Ito. Of course, nagkaroon din po kayo ng local health board meeting noong nakalipas na mga araw. At ano po ba yung tinalakay sa naturang pagpupulong, Mayora? Actually, ito ay pinangungunahan ng inyong abang lingkod na isinagawang local health board meeting kamakailan. Tinalakay po namin dito ang mga mahalagang usapin tungkol sa kalusugan ng ating komunidad. Mula po sa pagpapalakas ng ating health facilities hanggang sa mga programa na makakatulong upang maiwasan at ibang uri ng mga sakit. No? Pangunahing prioridad po ng ating lokal na pamahalaan ang inyong kalusugan. Patuloy po nating binibigyan ng pansin sa araw-araw ito. Kaya naman po, nagpapasalamat po ako sa ating health professionals, sa mga kasapi ng board, sa kanilang mga dedikasyon at aktibong pakikilahok sa gawaing ito. Sama-sama po tayong kumilos upang mapanatili po ang kagalingan ng bawat isa. Makakaasa naman po kayo na patuloy po na magsusumikap ang pagbuo ng proyekto at programa na makatulong po na mapanatili na maayos na kalusugan ng ating mga mamamayan. Actually, Myong, ikwento ko lang, yung local health board namin last week pa, doon po ay pinagpulungan din po namin yung ating mga itatayong barangay health station. No? Meron po tayong binigayang DOH na 7. No? Wow. 7 po sa iba't ibang barangay. No? Hindi ko pa po muna sasabihin, baka po sabihin, wala pa po kasi sa akin yung pondo. Hiningi ko lamang po. Pero nandyan na po yan at ida-download na po sa Bayan ng Buwak. And secondly, nagkaroon din po kami ng pag-uusap na magkakaroon po tayo ng memorandum of agreement sa bawat pharmacies na nandito po sa Bayan ng Buwak. No? Bayan po ng Buwak. Yun po ang aking inuna. Kaya nga po, sa pag-meeting po namin, hiningi ko po lahat kung sino po ang listahan na gusto na makipag-MOA po sa Bayan ng Buwak sa mga pangangailangan po ng mga gamot ng ating mga mamamayan, lalong-lalo na po yung mga may high blood, may diabetes, yung po bagang alam natin na maibibigay po natin sa ating mga kinasasakupan na mamamayan na wala pong pambiling gamot. Yun po yun, no? Isa po yan sa pinag-usapan namin doon sa local health board natin nung nakaraang linggo. No? Nakita ko nga po, so basically yung mga pangunahing mga pharmaceutical establishment po dito, we have magbanggitin na po natin yung mga pangalan, kasi Mercury identified naman po yan, Mercury, Nandyan po nandyan ka. po sila. Watson. Mercury, Botica Infanta. Oo. Yun po yung pinagmitingan namin kahapon, no? Oo, kahapon po meron din po kami na talagang pinaliwanag ko sa kanila kung paano po kasi
kasama rin po natin ang PhilHealth doon. Oo, para po kung ano po yung matatanggap ng ating mga mamamayan doon, na kung ano po yung pwedeng itulong nila, yung ating mga pharmacies na nandoon, oo, na pwede po nating kumbaga makipagmowa sa atin. And malaking tulong ho yan dahil doon naman talaga tayo mga mamamayan, karaniwan tumatakbo kapag kailangan ho natin ng gamot. Yeah, Ano doon nga po. Kaya nga po sabi ko yesterday, no, doon yung pagpupulong namin. I hope naman po maunawaan po ninyo na tayo po ay magtulungan lamang. Oo. Kayo naman po ay nasa bayan ng Buwak. Kung ano po yung pwede ninyong hindi naman isakripisyo kasi kailangan din naman nilang Business kasi yun. business po yan eh. Oo, no? Kumbaga, ang kailangan po natin ay pagtutulungan sa bawat isa upang sa ganun po ay mapagsilbihan po ng maayos ang ating mga minamahal na mamamayan. Total naman po, Mayora, din, bawat naman isa may tinatawag na, lalo na yung mga establishment, may tinatawag tayo na Corporate Social Responsibility, Yes. Yeah. o CSR. So, bahagi yan dapat ng Yeah, kanilang ipapaliwanag ko po yan sa mga susunod nating pagpupulong muli. O baka sa other next, siguro episode siguro hindi lang po sa susunod yung pangatlo dahil ito po ay isasangguni ko pa po sa sangguniang bayan. Opo, oo, dahil bibigyan po nila ako ng authority para po mag-sign doon sa Memorandum of Agreement. Ayun. So talagang ang ibig sabihin lamang ay talagang dire-diretso. Hindi lang dun sa, kasi magapagamot ka, kung kailangan mo ng gamot, saan ka naman makuha ng gamot? Kung may Opo. ganitong partnership with private, public, kung sa mga private organizations, similar to what we mentioned a while ago, talagang, kumbaga ay, isang cycle. Oo, Opo. yung pagtulong ng pamahalaan. Yes. Yan. Ako, meron ka bang idadagdag doon, Consi? Wala naman, Sir Myong, no? Katulad na nabanggit ni Mayor, kami naman po sa Sangguniang Bayan, once na ito ay dumating sa amin, talaga pong kami ay paborable, no, na sasang-ayon dito dahil nakikita po namin na isa sa talagang pangunahing pangangailangan at prioridad, basic necessity ng bawat mamamayan ay itong kalusugan. Correct. And ang hirap na dumating tayo sa sitwasyon na kailangan natin na matugunan ang itong isang sakit, wala o kulang itong mga ganitong klase ng gamot, mahirap po yun. At ayaw natin dumating sa puntong ganun. Yeah. Kaya maganda nang tayo pa lang sa pamalang bayan ng Buwak ay sinisigurado natin na mayroong magandang ugnayan ang pamalaan bayan ng Buwak at ang mga pharmaceutical establishments natin upang mga pribado. talagang, yes, even private, no, upang sa gayon ay maibigay natin sa tao yung nararapat na serbisyo para sa kanila. For sure, mahalaga na nakapaloob dyan yung mga pangunahing gamot, Yes. lalo na Yeah. yung maintenance, Maintenance May medicine. maintenance yun oo. ngayon. Maintenance Kaya nga medicine. kasama natin ang PhilHealth. No? Kung sabi ko nga, doon kasi sa MOA, doon ipapaliwanag kung paano babayaran. Correct. Kung paano sila babayaran at ito naman maiaayos ng PhilHealth, no? Correct. Yun. Ayun. So, we are looking forward na finally mapirmahan, malagdaan ho yan ng atin pong pamahalaang bayan sa panguna ng ating mahal na punong bayan, Mayor Army de la Cruz Carrion, para maging holistic o talagang dire-diretso ang ating pagtugon sa pangailangan ng ating mga kababayang may sakit. Pagdating sa kanilang health, no? Yan. Yes. Alright, ako napakahaba talaga ng oras pero kailangan Oo muna nga, natin Sir Myong, wala pa tayo sa gitna pero Oo, hitik na ang mga Correct. impormasyong na ibabahagi natin sa ating mga kababayan, no? Oh, actually parang binitin natin yung ating mga kababayan kasi pinag-uusapan natin yung update nung iyong Valentine's Day pero talagang ayaw pang iparinig sa inyo. Mga kababayan, magbabalik po kami ha. Makalipas lamang po ang ilang mga paalaala, diyan lamang po kayo tumutok dahil ito po ang Carry On Air. Sambayanang Buwakenyo, makialam at makibahagi. Pakinggan at alamin ang mga programa at serbisyo ng ating punong bayan at ng lokal na pamahalaan. Carry On Air, kasama si Mayor Army de la Cruz Carrion tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon dito sa Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3. Carry On Air.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Sulong buwak, carry on, mahal na mahal ko po kayo. At muli po tayo nagbabalik sa ating should I say, espesyal na programa dahil ito po ang ating unang episode sa taong 2024. Ito po ang Carry On Air. Kapiling pa rin po natin Mayor Army de la Cruz Carrion and Konsehal Makoy Hinang. At yung hinihintay niyo pong tanong ko kanina, kung kumusta ang pagdiriwang ng Valentine's Day ni Mayor Army, mamaya pa po yan. Dahil bago yan, nagkaroon din po at isinagawa po ang basic orientation course ng mga newly elected barangay officials. Ano po ba at ang kahalagahan nito? Bakit ba kinakailangan magkaroon pa ng ganitong basic orientation course, Yes, Mayora? alam mo, isa pong karangalan ang maging kabahagi ng barangay newly elected officers basic orientation course, no? Nakakatuwa po ang bawat opisyal ay determinadong matuto ng mga bagong kaalaman na makakatulong po sa pag-unlad ng ating mga barangay. Tunay pong mahalaga ang pagsasanay na ito sapagkat dito itinuturo po ang mga pangunahing prinsipyo at praktikal na kaalaman sa mga mabubuting pamamahala. Gayon din po ang paglinang ng kakayahan ng mga opisyal sa mga pagpapatupad ng mga programa, proyekto ng ating mga barangay. Sa pamamagitan po ng masusing pag-aaral na ito, ang mga barangay official ay magiging mas epektibo sa mga paghatid ng serbisyo sa kanilang mga nasasakupan. Kaya naman po, pasasalamat po ang aking pinapaabot ang kanilang mga dedikasyon sa aktibong partisipasyon po sa gawaing ito. Makakaasa po kayo na sa abot ng aming makakaya ay patuloy po naming susuportahan ang inyong mga programa na magsisilbi din po na ito ay simula at masigla na maging matagumpay pa at mas makatarungan nating pamumuno. Kaya sabi ko nga sa iyo, in my speech, no, doon sa ating Bineo, I attended yesterday again. That is my second time na umattend because I was not there nga last February 14, no? Oo. Pero yung first batch, naka-attend ako at nakausap ko ang bawat isa. Yung second batch ang di ko nakausap. Ngayon third batch ito ay pinuntahan ko din ito kahapon, Miyong, no? Ang sabi ko nga sa kanila, oo, alam mo, tayo ay itinalaga. Itinalaga tayo ng ating poong may kapal kung bakit tayo ang talagang pinili ng ating mga mamamayan upang maglingkod, no? Kaya nga ang paliwanag ko sa kanila, ang paglilingkod sa ating mga kinasasakupan ay hindi lamang sa kaisipan. Ang pinakaimportante na paglilingkod ay nanggagaling sa puso. Kasi hindi po tayo makakapaglingkod ng tama kung hindi po galing sa puso natin ang ating ipaglilingkod. Kaya nga dun sa pagpapaliwanag ko, tayo ay itinalaga. Ano man ang ating vision or ating mission sa ating komunidad, sa pagtutulungan ng ating namumuno, sa ating punong barangay, sa ating mga kagawad, sa ating sekretarya, sa ating treasurer, ganun din po sa ating mga lupon, sa ating mga tanod, sa lahat po ng kinasasakupan na ito ay ibinoto ng ating mga mamamayan. Oo, tayo po'y nanumpa na ang ating paglilingkod ay pagsisikapan po natin na ito po ay maibigay natin ng tama. Kaya nga po sa aking pakikipanayam sa kanila, yung iba natutuwa ako para bagang ang tingin nakakita ng, ewan ko baga, pag ako'y natayo talaga sa harapan nila, ay hindi ko alam kung sila ay talagang na-amaze o kaya nga nahanga man din. Sabi ko, pag kayo'y kasama ko, anong haba ng buhok ko? Anong haba ng hair ko? Totoo ba ako kayong mga excited tuwing ako'y makakasama ninyo? Nasagot naman sila ng oo. Kaya nga ako'y tuwan-tuwa pag sabi ko nga sa kanila, alam nyo, 61 ang aking barangay. Hindi po yung iniisip ng iba na hanggang ngayon ay election pa.
isasantabi po natin yun dahil sa akin po ang eleksyon na isang araw lamang. Kaya nga po minamarapat ko na maipaliwanag sa kanila kung ano po ang kanilang mga dapat gawin at ang kanilang mga katungkulan bilang namumuno sa kanilang barangay. Doon po ipinaliwanag ng ating talaga naman na masigasig na MGLO na si Joyce Ulpo. Kasama din po ang ating si Ria Lamak ng DLG. hindi po Planning. ng planning po MPDO, at kasama rin po ang ating ex-councilor na si Tino Manrique, at ganun din po ang ating sa human resource at saka po sa community affairs ng barangay si Ma'am Donna Beneventura, at mga iba po pa pong nagasalita doon upang maliwanagan po kung ano po ang dapat na mga katungkulan, lalong-lalo na po ang mga new elected officers. Yan. Okay. Sir, yung tama yung nabanggit ni Mayor Armian, no? Kasi napakahalaga nitong Bineo dahil base po sa datos na nakarating sa atin, napakarami po ngayon sa mga bagong halal na opisyales ng barangay ay mga newcomers, kumbaga talagang mga baguhan. So, itong ganitong mga programa o plataforma ay mahalaga sa kanila upang malaman nila kung ano ba ang kanilang mandato, ano ang mga duties and responsibilities, ano ang kanilang kapangyarihan, at ano din ang kanilang hindi pwede o limitasyon, hindi pwedeng gawin pagdating sa panunungkulan sa barangay. So, nakakatuwa na agaran pagkatapos ang kanilang panunumpa at ilang buwan or sabihin nating adjustment period, talagang binusog na natin sila ngayon ng mga kaalaman kung paano ang mabuting at mahusay na pamamahala sa barangay. Yes, kasi sabi ko nga, lahat na yan ay i-audit naman ng ating COA. Kaya kailangan yung paggastos nila ay nasa ayos. Kung ano yung mga proyekto na kailangan nilang gawin sa kanilang mga barangay. At doon din ay marami rin talaga akong talagang isiniwalat na magiging mga proyekto ng ating minamahal na bayan, no? Oo, para sa mga barangay. At gusto ko pong maibsan ang mga talagang mga problema ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa basura. Correct. Yung solid waste management. Yes, ika nga, yes. Opo. And mahalaga din yun, Mayora, yung pagbabanggit mo ng mga programa para kumbaga iaangkla rin nila yung mga pwede nilang gawin at maitutulong naman ng kanilang mga barangay. Yan. So, and for sure dumaan ka rin dyan, Konsehal Makoy sa Bineo. Nung 2019, bagong upo tayong konsehal, meron ding ginawang ganitong programang DILG sa mga bagong halal naman na konsehales. Actually, swerte nga kami noon dahil talagang ginanap pa ito sa Ibang lugar. Bicol, sa Bicol region, sa Legazpi, Albay. So, kasama na doon na nag-aaral ka, natututo ka, the same time, na nakakarating ka sa iba't ibang mga lugar. Oo. Hindi lang naman sa mga barangay, mostly also to the new elected mayors, Local ginagawa executive. din nila yan, mga local executives. Oo, sa lahat naman yan ay ginagawa. Upang sa ganun ay maintindihan ng bawat umuupo kung ano ang dapat nilang Pangunahing responsibilidad nila. responsibilities. Saka sir, yung face by face. Hindi ito una at huli na Bineo. Kumbaga, phase 1 pa lang ito, basic principles ang tinuturo sa kanila. Later on, sa susunod na Bineo, parliamentary rules of procedures, technical writing, kung paano ba sumulat ng isang barangay ordinance or barangay resolution. So, kumbaga hindi muna natin binibigla sila, no? Dahan-dahan, face by face, para talagang tumimo sa kanilang isipan itong mga mahalagang impormasyon na malaki ang maitutulong sa kanilang tinahak na bagong larangan sa paglilingkurang bayan. Ayan, sabi ko nga kayo ang itinalaga. Natawa ka doon, sir. Talagang kayo ang itinalaga. Oo. Sabi ko nga hindi yan ibig sabihin kako, di ba?
in life talaga, there is always a purpose. God has always a purpose Yes. to us. Kaya nga tayo ang itinalaga, dapat gumawa tayo ng tama. Correct. Kung samantalahin nila yung pagkakataon na yon dahil yun yung magiging pamantayan at instrumento nila para makapaglingkod ng maayos at maiangat ang kalidad ng paglilingkod ng isang pinuno ng isang Yes. pamahalaan. Yes. Kasi considering, Sir Myong, 2 years lang po ang kanilang Correct. kumbaga Term ngayon. term, Oo. no, dahil na-consume na yung mga nakalipas sa Nakaraan. taon, no. So napakahalaga na talagang pagbutihin nila itong pagkakataong naibigay sa kanila. Yes. Ako kaya, kailan? Joke lang. Yan. Abangan Mamaya natin yan. pag-usapan natin yan, ha? I'm just kidding po. Ano? Yan, dire-diretso po tayo dahil alam ko excited na yung ating mga kababayan. Teka, ano nga bang ginawa mo, Mayora? Saan? Ito na. Ito na. Oh, Ito Tutok na, na po mga kayo. Ano. makikitolits Tutok na po tayo kayo. dito. Oo. Makikimarites. Makikimarites tayo dito. Oo, at tolit. What is Ano, tolit? Ano ang Tol, latest? anong no? latest? Wow. Tolits, talaga makikitolits tayo dito. Okay, that Yeah. being said, ano nga ba, Mayora, ang pinagkaabalahan mo noong February 14, araw ng mga puso? Naku, kung alam nyo lang kung nasaan ako, no? Oo. Sabi ko nga talaga naman, February 14 pa. Siyempre, no? This February 14, bilang chairperson ng committee ng Economic Development Council sa ating reyon, kung saan po tayo ay nagbibigay ng update at patuloy pong tinututukan ang mga pangunahing proyekto pang-ekonomiya para po sa Mimaropa. No? Binigyan din ko po rito ang mga pangangailangan na mas matibay na koordinasyon at kooperasyon sa pagitan po ng ating lokal na pamahalaan, pribadong sektor at ibang-iba't ahensya ng gobyerno. No? Kaya inaasahan po natin na magbibigay po ito ng daan sa mas mabilis at epektibong implementasyon ng mga proyektong naglalayong mapabuti ang ating reyong Mimaropa. Ilan po sa tampok na napag-usapan ay ang pagtutok po sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at mga industrialisasyon na nagbubunga po ng mas maraming trabaho at mapalakas pa po ang kita ng ating mga mamamayan. Kasama rin po sa diskusyon ang pagsusuri ng mga proyektong makakatulong po sa pagpapabilis po ng kaunlaran ng sektor ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Ang ating pong aktibong pakikilahok po sa mga sesyon ng Regional Development Council ay nagdulot po ng mas malalim na pangunawa sa mga pangangailangan ng ating reyon. Kaya alam mo, Miyong, no? Isipin mo, nag-start kami alas 9. Pero syempre galing po ako dito sa ating lalawigan. Dumating po ako mga 5:30 na ng umaga. Syempre medyo nagpahinga pa ng konti. Kaya medyo na-late ako, no? Na-late ako, nakarating ako doon mga magte-10 na. Nag-uumpisa na sila. Ang naupo ang ating co-chairman, no? Ng EDC. Na taga rito rin. Yes po. Nakalimutan ko yung pangalan ni Sino Sir. po? But anyway, Yes. Mayor, naalala ko, nagkita pa kita noong February 13, binigyan mo pa nga niya ako ng chocolate. Tapos, takbo kayo doon. Takbo ako takbo talaga. kayo sa Maynila. Isipin Oo. mo naman kung mapapanood mo, Oo. ilan po talaga ang regional directors na nandoon, talaga't ibang-ibang ahensya. Talaga naman sabi ko nga talagang from 9 a.m. up to 5:45 ng gabi, nandun kami nakadire-diretso po lahat ang pinag-usapan namin dahil napakarami po naming tinakel Sobra talaga para po ito ay talagang ma-endorse po ng economic development. Being the chairperson, kailangan ko pong endorse ito sa RDC. Marami rin naman po itong mga proyekto na ito po ay ang Marinduque. Meron din pong proyekto na napag-usapan doon pagdating naman po sa NAIA. Kaya ang inyong abang lingkod bilang chairperson ay humingi rin po talaga ng tulong na yung mga pangangailangan po natin dito sa NAIA, sa NIA po, na ito po yung patubig natin, hiningan ko po ito ng yung sa Laylay at yung pong nangyari po doon nung last talagang nung tayo po ay nagkaroon ng dito po sa may
maligaya. Mansabang. Mansabang, no? Hindi ba, oo, meron po tayong mga dike doon na talagang kinakailangan po nating ayusin. Sa awa po ng Diyos, yung pong pondo ay meron na pong 7 milyon. Isa Wow. po yun, no? At marami pa pong mga agrikultura na pinag-usapan na magkakaroon po ng tulong na manggagaling po sa DA. Yun po. Yun po yung talagang mahaba po kasi iba't ibang ahensya, DTI, nandun din po. Marami po talaga kaming napag-usapan tungkol doon. So, No? Sir Myong, Mm-mm. ang wala palang date nangyari. Yun na Trabaho nga, pala. So, ibig sabihin, Talagang trabaho. napakasipag naman Kasi na kung ating galing ka pa Mayora. dito ng Marinduque, Yes. syempre ang haba ng biyahe sa barko. Oo naman, So, wala man dumating- lang inasahang date, ganon? Wala naman. Kayo talaga. ang kadate ko, yung mga anak ko. Ayun Pero sabi ko naman. nga, napakarami naman nagpadala ng bulaklak. Ayan. Kaya nga nagpapasalamat po ako sa mga lahat na nagpadala ng bulaklak. May February 13 na nagpadala, may February 14, at pagkatapos pa nga ng Valentine's, meron pa rin. Kaya pasalamat po ako sa lahat na nagpadala. Thank you for being you. Yun po yun. Sa lahat po yun, ha? Hindi po sa iisang tao. Ha? Sa lahat, Oh. kasi marami nagpadalang bulaklak. Kaya nga, thank you for being you. Hindi po sa Yun. iisang tao, sa lahat po na nagpadala at nakaalala sa inyong punong bayan, Ayan. na talagang alam ko naman po na talagang ako po ay mahal na mahal nyo. Kahit hindi po kayo nagpadala ng bulaklak, pagpunta ko pa lamang po sa barangay, sa pag-ikot ko, ramdam ko na po ang pagmamahal. Yun po ang sabi ko, kaya nga ang biro ko nakakatuwa nung nagsasalita ako sa EDC namin sabi ko, alam po natin araw ng mga puso ngayon. Baka po yung mga kadate ninyo ay mainip na at maghanap na po ng ibang kadate. Buti na lamang po ang inyong chairperson ay walang kadate. Nakakatuwa po. Talagang nakakatuwa po talaga. Dahil sabi ko nga po, talagang napakasaya po na maging isang chairperson chairperson ng Economic Development Council. Dahil ito po yung talagang, kung maririnig mo po lahat, doon po talaga nag-uumpisa ang ekonomiya kung paano po natin palalaguin ang ating Rion Mimaropa. Correct. And isang karangalan din, paulit kong sinasabi, sa rami po, sa dami o sa dinami-rami ng mga mahuhusay din naman, at mas malalaki nga yung kanilang mga munisipalidad, mga syudad na nga yung iba, sa buong rehiyon ng Mimaropa. Nandyan ang Puerto Princesa City, nandyan Calapan. ang Calapan, malalaki ho yan. Pero kumbaga ay kayo ang pinag-adya ng Diyos na manguna at maging chairperson ng nasabing isang powerful committee ng Regional Development Development Council. Pasalamat naman po ako sa kanilang lahat dahil sa kanilang pagtitiwala sa Ayun. akin. Yun po naman. Sabi ko nga, pasalamat ako at syempre hindi naman po tayo ganun kahusay. Oo, Sir Myong, Konsehal McCoy, oo. Pero nagtitiwala po sila sa akin kung paano ko po padadaluyin at kung paano ko po maisasagawa ang aking sinumpaan tungkulin bilang chairperson ng Economic Development Council. Natouch ako dun ha. Sa sinabi mong hindi ka naman ganon kahusay, pero yung pagtitiwala nila sa iyo, talagang sukdulan. Siguro, parang emotional ako doon. Parang gusto ko na lang basahin itong sabi doon sa kanta na. Parang sinabi doon, sabi dito, Thank you for sorry, being wala you. lang ako masabi kasi medyo, Talagang yung made thank me you for some, being you talaga. Thank you for being you. I mean, I'm telling that to everybody, no? Not only to one person, but of course, it's not because sa isang tao dahil sinasabi mo yon ay dahil sa isang ugnayan sa bawat isa, no? Hindi lang ugnayan sa pag-ibig, kundi ugnayan din sa mamamayan. Oo, pasalamat sa kanila sa pagmamahal nila sa akin. O sa sa bawat isa, pagtitiwala sa rin. pagtitiwala ng bawat isa sa akin. Dahil sabi ko nga, wala namang perpekto, no? Wala namang perpektong tao sa mundo kundi ang Panginoon Diyos lamang. Kaya nga ako, pasalamat ako unang-una sa taas dahil binibigyan niya ako talaga ng
talagang binibigyan niya ako na Lakas ng lakas loob. ng kalooban, lakas ng kaisipan, unang-una lakas ng pangangatawan upang mapaglingkuran ko ang aking mga minamahal na mamamayan dito sa Bayan ng Buwak, hindi lamang sa Bayan ng Buwak. Siyempre, yung aking pang mga anak, no? Yes. Oo, natural, no? Yun ang importante sa akin at ang aking mga apo, no? Kasi sila ang aking buhay. Correct. Oo. So, Mayor, ibig sabihin, after nung, hindi ko pa rin nilubayan, after nung RDC meeting, sa EDC, Economic Development Council Committee meeting, dumiretso ka na para naman sa mga anak na celebration ng... Actually, ang nangyari kasi noon after the RDC, Miyong, no? Kasi wala na nga akong time bumili ng bulaklak, no? Totoo 'yan, no? After the RDC, nagtungo ako sa bilihan ng bulaklak. Dito sa tawag dito, isang flower shop. sa flower shop, no? Oo. Nagtungo ako doon at bumili ako ng mga bulaklak. Upang sa ganon, ito ay maibigay ko sa aking anak na si Fatima, sa aking manugang na si Badet, ganon din si Kathleen, at yung aking mga apong babae. Lahat yan pinagbibigyan ko. Oo, wala nang tumanggap na flower shop sa akin eh. Kaya ang ginawa ko, bumili na lang ako ng bulaklak. Pinagagawa ko dun sa bahay, inabot na ako na mag-aalas 12 ng gabi at saka ako ibinigay sa kanila isa-isa. Kaya tuwan-tuwa ang mga yon talaga. Oo. Correct. And ikaw naman, Konsehal Ako Makoy. naman, Sir Myong, sinulit ko yung oras din nakasama ang aking may bahay, si Janine. Nagkaroon kami ng double date actually. Wow. Kasama ang aking mga magulang din. Merong parang special na event din sa HOA, Tahiti, shore dito sa Bulesnin. So, meron silang mga acoustic band o acoustic na kinuha, performer, and then later on merong galing Maynila na DJ na after mong medyo ma-emote sa mga kanta nila na mga love song, Emote? nag-party naman doon. good. Ang daming mga kabataan din, siguro yung iba, mga single, gusto lang din enjoyin yung kanilang Valentine's Day. So, ayun, nandun kami, nanonood kami sa kanila habang nag-enjoy din sa pagkain at some drinks with my wife and sa aking parents. So, masaya no na kasama natin yung ating mga pamilya, kasama natin yung mga mahal sa buhay na talagang tunay na nandyan para sa atin, no? And nakakatuwa na naging kumbaga memorable and makabuluhan yung celebration. Ikaw ang tatanungin namin sa Yes. iyo. Medyo mahaba na Teka muna, may tanong ako. Yan eh, mukhang umiiwas ka eh. Napakahaba na Gusto po namin nun. alamin, Miyong, nasan ka ba nun? ikaw nasan ka Sorry, naman Ram. noong February Gusto ko 14? Parang nagtago ka. Gusto kong basahin yung lyrics ng ano talaga, Okay, ng sige kanta nga. na Thank You for Being You. Sabi dito, without you, I don't think I'd be the same. You know my heart, you know my pain. You take it away. Wow! Without you, I don't think I'd be the same. You know my flaws. You know my pain. You take it away. So, wow, talaga naman. So, Parang, sino ba yun? Hindi mo pa sinasagot ang tanong, Sir Nako, Myong. alam niyo po talagang kulang na tayo sa oras. Well, ako po ay, ano ba yung parang February 13, tapos tumuloy na po agad ng February 15. Nako. Joke Wow, lang ako, walang I'm just February kidding. 14 But yeah, na. I celebrated it with my loved ones and with my team dahil dito ho naman, actually, ayun na. So, dire-diretso na po tayo. Sa punta na lang po kayo sa aking Facebook account sa facebook.com/DJ Myong para updated po kayo on what is happening on my personal Yan. life. Diba? Ganun ang lagi. Talagang kahit napaka-public mo, Sir Myong, no? Talagang you remain
private in that part. Ayan. So, dire-diretso po tayo dahil talaga namang napakahaba na po ng ating oras kasi hindi umupo dito Oo si nga. MA. Eh di Oo dapat nga sana eh. naitanong din natin. Ano. Yeah. Pero ito na nga po, Mayora. Dumali rin po kayo sa isinagawang assembly meeting ng ating mga minamahal na senior citizen para sa kanilang pagtatalaga ng mga bagong opisyal. Kumusta po na muling makasalamuhan mo ang Actually, ating mga senior citizen? dumalo ako last Monday. It was Feb 19, no? Oo. Yung election para po sa pagkapangulo ng Office of the Senior Citizen Affairs na ginanap po sa Barangay Ihatub, no? Ito po ay ang pagkakataon upang pumili ng karapat-dapat na leader na magdadala po ng mas maayos at maunlad na serbisyo na pang-senior sa ating komunidad. Kaya naman po, dinaluhan ko po ito ang bawat kinatawan ng mga senior citizen affairs para po sa 61 barangay ay talagang pinapunta ko sila. Kailangan po at least 6 or 10 sa bawat barangay upang makaboto po ng tama. Ang layunin po ng inyong abang lingkod, ang gawang ito ay mas lalong mapabuti pa po ang mga kalagayan ng ating mga minamahal na mga senior citizen. Matapos pong ginawang eleksyon, kung sino man po ang magwawagi. Kasi ganito po yun, Sir Myong, no, ikukwento ko lang. Meron po silang 7 candidate. Doon po sa 7, mamimili po ng 3. No? Dapat po doon, ito po ay ipapadala sa Office of the Mayor upang mamili po ang inyong punong bayan. Sinong i-appoint? Kung sino po ang i-appoint ko, no? But the fact na ayoko po nang magkaroon ng sama ng loob. At kumbaga sino man lahat po. sila naman mayor ay kwalipikado. Oh, lahat naman po kwalipikado eh. Ayoko pong magkaroon ng samaan ng loob ang bawat isa kung sakasakaling ako po mismo ang mamimili. Kaya nga po minarapat ko po na ito po ay maging palabunutan na kung sino po ang magwawagi doon sa 3 bubunot na mapipili po ng ating mga senior citizen, ayun po ang magiging pangulo. Sabi ko nga po sa kanila sa pagpapaliwanag ko nung ako po ay nagsalita, sabi ko, tinatanong nila kung bakit po naging ganon ang aking desisyon. No? Kaya nga po sa pagpapaliwanag ko kanina, ayoko po na mayroon sasama ang loob sa akin. And then that time, nung sinabi ko po yung paliwanag ko na gano'n kung sinong mabubunot. Dahil alam niyo po, wala po sa aking mga kamay na ang magiging desisyon. Ang magiging desisyon po ay manggagaling sa taas. Dahil kung sino po ang nakabunot nun, ang ibig sabihin po nun, yun po ang gusto ng Panginoon Diyos upang maging pangulo po ng senior citizen. Yun po yun nangyari. Kaya binabati ko po si Ginoong Antonio Cosicos bilang bagong Office of the Senior Citizen Affairs President. Siya po ang nakabunot Congratulations nun. po. Congratulations po sa kanya. Ano po? Kaya po, iling ko lamang po na maging makabuluhan ang mga organisado at organisasyon na ito na sa pamumuno po ng ating bagong halal dito sa ating bayan na senior citizen. Pasasalamat na rin po sa ang aking pinaabot sa ating mga outgoing OSCA President na si Ginang Perseveranda Malinaw sa kanyang mahusay na paglilingkod at serbisyo. Nagpapasalamat din po ko sa inyong tiwala at suporta sa ating mga adhikain para po sa sektor ng senior citizen. Pangunahin na po ang prioridad po natin na sa kanilang mga hinaing at pangangailangan sa araw-araw. Muli at muli po ang aking pasasalamat at suporta. Kaya sama-sama po nating itataguyod dahil sabi ko niya sa kanila, being a senior citizen also, no? Yeah. Siyempre, senior citizen na rin ang inyong punong bayan. Kaya siyempre, sa pangunguna ng inyong punong bayan bilang isang senior citizen, lahat po ng proyekto na naaayon para po maibigay natin sa ating senior citizen ay ibibigay po natin ang karapatan at kagalingan ng ating mga senior citizen. Di ba?
Yan So, po. and I understand din, Consi, Yes. meron din kasi kayong binibigay din sa kanila, ano, Opo. naipasa na yan at naging Yes, isa na institutionalized siyang na rin. At ordinansa. At saka ito yung pinapatupad na Pinapatupad na to. magdadalawang taon nang Dalawang taon na itong pinapatupad. May pondo na ito taon-taon na cash gift or kumbaga birthday incentive na binibigay natin sa ating mga senior citizen tuwing Sasapit ang kanilang kaarawan. sumasapit ang kanilang kaarawan. So, Sir Myong, no, alam natin na ang mga senior citizen, usually, after their retirement, talagang nag enjoy na lang sila. No? Pero ang aking paghanga sa ating mga bagong talagang head ng OSCA o Office of the Senior Citizen Affairs, kasi sa kabila no, ng kumbaga pribadong buhay na niya, pinili pa rin nila na maglingkod, maging katuwang ng pamahalaang bayan at alam naman natin marami pa rin ang trabaho dito sa opisina ng OSCA dahil dami. yung mga ganitong programa ng pamahalaang bayan, sila ang mangunguna dito, sila ang magbabara barangay. So, nakakatuwa na malaman ang ating bagong talagang OSCA head na itatalaga rather ng ating mahal na punong bayan ay isang retired educator ho pala. Yes. Isa siyang dating education supervisor ng Napakinggan ko rin ng kung division paano siya office. magsalita. No, so talagang kami ay siguro natutuwa na talagang meron kayong magiging katuwang. Yeah, At yeah. ang boses ng mga senior citizen ay talagang maipaparating sa pamahalang bayan ng Buwak. And congratulations sa kanila. And congratulations din doon sa dati kay Ginang Of course. Perseveranda, Malinaw. Oo, sa mahabang panahon Mahabang kasi Sir panahon Myong, yan, siya ang ah. naging Oo, oo. OSCA head natin. Yes, yes. Oo, sa maraming napakahusay okasyon, naman siya. Oo. dumaan ng quadricentennial. Yes, Diba? Even the napakadami. pandemic, The pandemic. andun siya. Oo, Yeah. Isipin mo? Kaya nga, so sana naman umabot kami sa ganyang edad. Yan ang aming Sana nga. ipagdarasal ni Konsehal Makoy. Ako rin, sana Oo naman, umabot Sir ako Myong. doon sa ganong edad. Maraming pang plano, Sir Myong. Correct. Natawa na naman ako. Magaling talaga itong si Konsehal Makoy. Ayan. Yeah. So, ang dami natin talagang nais i-update sa ating mga kababayan. Ano-ano naman po ang mga nakahanay na programa o sa susunod na po natin ito i-discuss. Siguro yung mga, dahil nagkaroon din, of course, patuloy ho ang pagpupulong na ginagawa ninyo together with your heads of different agencies para doon sa mga programa at proyekto na nakalatag ng lokal na pamahalaan para sa taong 2024. Siguro baka overloaded na rin ng information yung ating mga kababayan, pero sa Oo susunod naman. ho na Okay naman, na, next. na programa ay ating papahapyawan yung ilan dito. Magbigay ka na lang po, Mayora, ng Actually, ilan dito. Sa 2024 natin, tayo ay, actually gusto kong magkaroon ng isang construction na ito ay yung MSWDO natin, ano? Oo, gusto ko mailipat na ito, no? Oo, na magkaroon sila ng sariling building. Oo, dito sa malapit sa ating police station. Kasama na rin din yan yung mga DILG, yung liga ng barangay, andyan din yung OSCA, ano pa ba ang meron? Parang limang ano yun Agents. 5 agency, pero 4 na palapag. Isa yon at syempre, meron din tayong mga programa na, yun nga, katulad ng binanggit ko kanina, Miyong, na talagang kailangan natin talagang solusyonan yung ating problema sa basura. No? Oo. Bibili tayo ng mga heavy equipments para dito at bibigyan din natin ng daan ang bawat barangay sa 61 barangay kung paano natin sila matutulungan doon sa programa para doon nga po sa waste management natin, no? Solid waste management. At syempre po, pagpapatuloy po, nandun din po yung ating phase 2 ng market dahil andyan na rin po ang karagdagan na salapi upang maipagpatuloy po yung phase 2. At meron din po tayong mga proyekto sa mga grants po sa, yan po yung sa Kapala, no? Oo, yung naipangako ko pong mga lupa, inaayos na po ng ating assessor na si Mr. Rick Nieva. Opo. At ganun din po naman sa ating BNS, no? Sa ating 63 BNS, we will purchase a tablet, Android tablet, para po ito sa mga family data profiling, no? Yan po 'yon at
Meron din po tayong programa para sa agrikultura para po maragdagan po yung yun nga po yung katulad ng sinabi ko, yung pangkabuhayan, hanap buhay para po sa ating mga mamamayan na magbibigay po tayo ng loan para po sa pag-aalaga ng baboy, kalabaw, kabayo, manok, baka. Meron po tayong programa niya ito, no? And then another one is sa education na madagdagan po ang ating pondo para po sa mga scholars natin. At ang hinihiling ko lang naman po ay ang ating bibigyan ng scholars makapag-aral po ng agrikultura. Kasi kapos na po tayo talaga sa ating mga mamamayan na kita nyo naman po, pinapaliwanag ko in my 10-point executive agenda, pinangungunahan ko po na magkaroon po talaga ng mga additional funds para po sa agriculture. Kasi doon po talaga magkakaroon ng pamumuhay ang ating mga mamamayan. At syempre po, pagtatayo po ng alternative learning system. Marami po ito, napakarami pong nakalatag para sa 2024. Kaya lang medyo kulang Kulang na po tayo talaga tayo sa pondo. Oo. Pero hindi naman po nagsasawa ang inyong punong bayan na humingi po ng tulong sa iba-iba pong mga ahensya, lalong-lalo na po sa mga national agencies. Ayun, kaya nga po yung ibang mga infrastructure project, yun yung nilalabi mo sa RDC kasi dumadaan din naman talaga lahat yun din po yun. Madami po talaga. Kaya nga po pasalamat being the chairperson of Economic Development Council. Yun. So, yung iba pa pong mga programa at mga proyekto na naka-line up or nasa pipeline, i-discuss po o atin pong pag-uukulan ng pansin at hihimayin po natin kung ano pa po yung mga mga gagawin po ng pamahalaang bayan sa mga Ayun, kaya nga po yung ibang mga infrastructure project, yun yung nilalabi mo sa RDC kasi dumadaan din naman talaga lahat yun din po yun. Madami po talaga. Kaya nga po pasalamat being the chairperson of Economic Development Council. Yun. So, yung iba pa pong mga programa at mga proyekto na naka-line up or nasa pipeline, i-discuss po o atin pong pag-uukulan ng pansin at hihimayin po natin kung ano pa po yung mga mga gagawin po ng pamahalaang bayan sa mga susunod po na episode. Makikita ng na ating- lamang po nila nakatayo na. Ayun. Makikita na lamang po nila nandyan na. Yun. Yun po, no? Yan po ang aking talagang by year 2024 makikita rin po nila kung ano lahat po yung ating mga programa na talagang inilalaan po para sa mamamayan Buaqueño. Ayan. And yan po ang update ng atin pong local chief executive at dumako naman po tayo sa ilang mga kaganapan sa Sangguniang Pambayan. At nandyan kabiling naman ho natin si Konsehal Makoy para magbigay ng ilang mga tampok na pinag-usapan sa kanilang mga sesyon sa nakalipas po na mga araw. Sige, Sir Myong, no? Mag-update lang ako or i-wrap up ko lang yung ilang mga naging highlights sa mga nagdaang session po ng Sangguniang Bayan. Particular po nitong nakaraang linggo kung saan ay binigyan po namin ng authority ang ating mahal na punong bayan to enter and sign into a memorandum of agreement between the Department of Health at sa the LGU ng Buwak para po sa pag-fund transfer ng 30,000 pesos po na nakuhang premyo o insentibo ng pamalang bayan ng Buwak sa pagiging pinakamaraming bilang ng mga nabakunahang bata sa province ng Marinduque ng measles and rubella. No? So tayo po ang bayan ng Buwak ang nanguna ho dyan sa buong lalawigan ng Marinduque. So andyan na ho yung insentibo. Kailangan lang bigyan ng authority ang ating Mayor Army para sa MOA po, no? Andyan din po ang pagbibigay din namin ng authority sa ating mahal na punong bayan para po mag-suspende ng isang araw sa pagbabayad po ng mga civil registration fees and charges para po sa one-day free issuance of local copy of civil registry documents sa 29th day of February 2024 po dahil ito po yung civil registration month. So, parte po ng kanilang celebration o activity ng Pamalang Bayan ng Buwak ay libre po ang pagbibigay ng mga birth certificates, marriage certificates, o anumang pang kopya ng mga civil registry documents sa ating mga kababayang Buwakenyo. So, andyan din po ang pagbibigay
ng otoridad ng pamahalaang bayan muli sa ating punong bayan para makapag-donate po ng lote sa Bureau of Fire na kanila pong gagamitin sa expansion or pagpapalaki o pagpapalawak ng kanilang opisina, maging sa BJMP na umihiling naman po para sa pag-improve ng kanilang multipurpose hall. Yes, and syempre po andyan din yung Pagbigay natin ng Lupa sa lupa sa Coast Guard. Oo, Andyan din kasi po alam yun. mo ba, Opo. puputulin lang kita, Konsi. Maraming salamat to dahil nabanggit mo, dahil si Mayora din po ay aming, mataas po ang position ni Auxiliary. Mayora, auxiliary, bilang Philippine Coast Guard Auxiliary ng 510, Commander na ho ba? Marinduque Squadron. Opo, Commander. Thank you so much, Mayora. Matutuwa ang ating mga Andiyan kasama na po, sa ito Philippine po ay Coast Guard. nilagdaan ko na. Nilagdaan Oh, ko wow. po ito kahapon, no? Oo, nilagdaan ko na po dahil ito po ay binigyan na po ako ng authority ng ating 11 sanggunian. Kaya ito po ay nilagdaan ko na po ito kahapon at ito po ay nagpunta po ang Coast Guard sa akin kahapon sa pangunguna po ni Sir Romea. Sir Romea. Oo. At ito po ay ipararating na nila sa kanilang namumuno Mm-mm. at tuwan-tuwa po sila. Yehey. Aantayin ko na lang pong ibalik nila yung napirmahan ko at ito po ay aayusin na po natin sa DNR. Congratulations. So, Di at ba? ramdam natin, lalo mararamdaman namin yung suporta ni Mayora sa Philippine Coast Guard Yes, at sa yes. Philippine Coast Guard Auxiliary. Thank you so much for that. Okay. Pagpatuloy ko, Sir Myung, andyan din po ang pagre-review at pagdedeklara po ng Sangguniang Bayan sa mga annual budgets ng barangay, partikular po ng Katubugan, San Miguel, Mataas na Bayan, Agot, at Puyog. Sila po ang mga naunang barangay na nakapagsumite ng kanilang annual budget na kung saan ay idineklara po natin na ito ay consistent o naaayon sa tadhanain ng batas at nasa kapangyarihan po ng barangay upang ipatupad. No? At maging po ito, bigyan namin din ng kaliwanagan, ito pong isang resolusyon na naipasa ng Sangguniang Bayan na kung saan po ay hinihiling namin sa ating pong tanggapan ng National Commission for the Culture and Arts na ma-turn over na po sa pamahalaang bayan ng Buwak ang 3 proyekto po na mula sa kanilang tanggapan na in-implement po ng national government ng DPWH. Particular po itong Buwak Moriones Museum, ito pong Buwak Heritage Square, at ito pong Buwak Rizal Park. Dahil marami po nagtatanong, Sir Myong, na lalo na nung panahon ng Kapaskuhan, na bakit Yes, totoo. hindi naman binubuksan itong ating dancing fountain. No, sayang kasi ito yung panahon na nandyan din yung nakatayo yung ating giant Christmas tree. Andyan ang mga pamilya na bumibisita doon sa bagong Rizal Park. Pero bakit parang hindi binubuksan? So ito po ay ngayon para sa kabatiran ng lahat, hindi pa po kasi ito na-turn over sa bayan ng Buwak. Wala pa talaga. Wala pong Hindi pa- official hindi na ko pa- turnover. Hindi ko pa Hindi po napipirmahan. tinatanggap. Ibig Wala pang sabi- pinipirmahang anumang dokumento. Kasi wala Ibig pang sabihin- turnover sa akin, no, Correct. sa amin. Kaya nga this time, nakikiusap na ako. Kaya nga by next week, Yes next po. week, pupunta uli kami sa NCCA. O para malaman namin kung ano pang kakulangan na papeles para ito ay may turnover sa amin. Correct. Ibig sabihin noon, wala pa kayong direktang jurisdiction. Yes. Kahit na yun po ay nakatayo sa Lote. sa inyo pong munisipalidad. Yes. I see. Yes. Para malinaw po sa ating mga kababayan, bagamat kumbaga naisin man ninyo na yun ay paganahin Opo. para mapakinabangan ng ating mga kababayan ng mga Oo. panahong kailangan lalo-lalo na nung Pasko at nung Valentine's Day Oo, din. oo. Siyempre, Yes. dapat maganda. Siyempre, Oo, ibang saya tayo. na bibigay Ibang saya, nito, di ba? oo. Na makita nila, dahil ito ay isa sa mga kauna-unahan na dito sa lalawigan ng Marinduque Dahil na pasalamat naman talaga tayo kay Yes, of Congressman. course, ating Oo, congressman. Congressman Lord Lord Alan Alan Velasco, Velasco. na talagang tayo ay binigyan ng ganitong proyekto. Yun nga lamang po ay talagang inaantay ko po na ito ay ma-turn over sa pamahalang bayan ng Buwak upang sa ganun ay masaayos na po namin. Dahil marami rin po kaming plano na Yung gagawin maintenance dyan. Yung nun. maintenance dyan, lahat-lahat po. At
mas mapaganda pa rin po at madagdagan pa po. Correct. Dahil hindi po namin magalaw eh. Opo. Oo, madagdagan pa po yung kagandahan ng plaza natin. Ayun. So, and muli sabi nga natin, salamat po din kay Kong. Paulit-ulit natin sinasabi naman ho yun, Yes yung po. ating pasasalamat kay Congressman Lord Alan Velasco dahil pinagporsigihan din na magkaroon ng sufisyente na fund and Yes. true enough maitayo nga. Kanya nga lamang ay siguro ay it's about time na rin and sa pakikipag-ugnayan nyo doon sa mga NCCA. ahensya na nakakasakop nito sa NCCA, sana ma-turn over na para Opo. kumbaga full blast na. Yeah. Opo. Ayan. Oo. At marami na po nag-aabang talaga sa inyo. Yes. Kasi natanong na po ako ng mga tao eh. Bakit daw po nandyan po yung fountain, hindi naman po naandar. Oo. Sabi ko po sa kanila, ay antayin lamang po natin ma-turn over dito sa bayan ng Buwak. Kasi po, pag nandyan na po ang turnover, sa pamamahala na po ng bayan ng Buwak, namin iaayos at paandarin po yan kung gusto nyo po gabi-gabi. Ayan. Yes. Okay. Sige po, ay yung dating problema ng sabi nila, kulang naman daw ng tubig. Ito na nga, nakipag-partnership na at over may na nga tubig sa naman tayo. Buwak Maynilad yung, Yes. yung ating water system. Okay. So, baka may additional ka pa. Okay, Cons. so sa ngayon yun lang Sir Myong, no? At marami pa tayo mga ibabalita sa ating mga kababayan ng mga programa at mga Proyekto. legislasyon ng Sangguniang Bayan sa mga darating na araw dahil talaga pong parang si Mayora din po ang Sangguniang Bayan at na pinangungunahan ni Vice Mayor Mark Senyo, no? Tuloy-tuloy, walang kapaguran, kaliwat kanan ang mga committee meetings sa mga proposed legislations and siguro sa mga darating pong araw ay doon natin ho ito tatalakayin, Sir Myong. Ayun nga po, ang sinasabi ko na nga, hindi man tayo nakapag-programa sa nakalipas na ilang mga linggo, talagang sulit naman itong Binawi episode na natin. ito. Talaga namang, talagang sabi ko nga, talagang inubos ni Miyong Talagang, grabe. Hindi tayo nakikiisa kasi tayo dahil ngayong araw, for sure, masaya ang paligid. Yes, of Dahil course. ngayon po ay araw ng So, Marinduque. Yes. Talagang sobra, Oo. no? Oo, nakakatuwa, no? Oo, nakakatuwa. Kaya, sabi ko nga sa iyo, Miyong, sa araw na ito ay talagang napakahalaga. Oo. February 21st. Yan. Oo. And ito nga po, ipinagdiriwang po natin ang ika-104th founding anniversary ng atin pong mahal at sintang lalawigan. At ang tema po nga natin ngayon ay mga araw ng kasaysayan, gabay sa pag-unlad ng lalawigan. At nandito rin po at kaninang umaga ay atin pong sinalubong ang pagdating ng atin pong senador na si Senator Bongo and I understand Mayora. Ipapakita Yeah. natin yung footage dahil Yes. naging kabahagi din kayo ng Yes, programa oo. Yes. para sa araw ng Marinduque. Oo. Kaya baka may nais po kayong mensahe Of course. na ipaabot para sa ating mga kababayan. Of course. Unang-una, ang aking pagbati sa ating mahal na gobernador, Governor Presbitero Velasco Jr. Ganun din po sa ating Congressman Lord Alan Velasco. At sa bumubuo po ng ating sangguniang panlalawigan, kasama rin po ang ating Vice Mayor Adeline Angeles. Vice Governor. Ay, Vice Governor po pala, sorry Vice Governor Adeline Angeles. Opo. Sa pagdiriwang po ng ating ika-104 na taon na araw na kasaysayan ng ating lalawigang minamahal na Marinduque. No? Ang bayan po ng Buwak, 10 po ng aking mga kasama. Kasama po ang ating Vice Mayor Mark Senyo at ang 11 sanggunian ng ating pong mga konsihal, ang ating pong mga department head, section head, sa pamumuno po ng inyong punong bayan, sa lahat-lahat po ng 61 barangay. Kami po ay nakikiisa para po sa pagdiriwang ng araw na kasaysayan, gabay sa pangudlad ng lalawigan. Kaya po, congratulations, kumpare. Talagang pagbutihan natin ito. Maraming salamat sa iyong tulong. And baka ikaw ay may nais ding Yes, Sir ipaabot. Myong. Nais ko po samantalahin ito, ang pagkakataong ito sa ngalan po ng aming ama ng Sangguniang Bayan, katulad po na nabanggit ng ating mahal na Mayor Army Carion, at 10 na mga kasamahan ko pong mga konsihal o miyembro ng ika-11 Sangguniang Bayan ng Buwak,
ang aming pong pagbati sa matagumpay na selebrasyon ng ika-104 na taon ng muling pagkakatatag, no, or pagkakahiwalay po ng lalawigan ng Marinduque sa lalawigan ng Quezon o Tayabas na tawagin noon, no. At ito po ay talagang isang makabuluhang araw para sa ating lahat dahil dito po ay nagkaroon ng kasarinlan at sariling, kumbaga, pagkakakilanlan ang lalawigan ng Marinduque. Tayo po ay tumayo sa ating mga sariling mga paa at hanggang ngayon ay ipinapakita natin ang kaunlaran, ang development po dahil sa pagkakaisa po ng bawat isa. So muli po ang aming pagbati sa pamahalaang provincial government, no, sa kanila pong pangunguna sa selebrasyong ito. Kaya nga po sabi ko nga sa iyo, Myong, lalong-lalo na sa ating mahal na gobernador, opo, talagang ang ating provincial administrator, no? Binabati ko rin, no, si Mike Velasco. At syempre, kasama ko ang aking anak na ating municipal administrator na si Carlo Pelizardo. Oo, kaninang umaga. Oo, na talagang nakita natin na kami ay umaten na halos yung ibang mga konsehal natin. Ang ating vice mayor ngayon ay nasa seminar Ng VMLP. para sa mga vice mayors league, ano? O kaya hindi siya nakasama. Oo. Kaya sana tuloy-tuloy na ang ating pag-unlad, tuloy-tuloy na. Oo, ang ating inaasam para sa ating lalawigang minamahal na Marinduque. Alright, nako, sa lahat po ng ating mga kababayang Marinduqueños, saan mang panig ng mundo kayo naroroon sa pamamagitan po ng programang Carry On Air, nawa ay makiisa po tayo sa selebrasyon ng ating minamahal na lalawigan ng Marinduque. True enough, isang karangalan po para sa atin, isang karangalan po para sa akin ang maging isang Marinduqueño. At sa pagkakataon pong ito ay tayo ay pansamantala na magtatapos. Bago tayo magtapos, Mayora, hayaan mo ang ating mga kababayan ay imbitahan na tutukan ulit kita sa darating po na Yes, Miyerkules. Muli at muli, ang aking pasasalamat sa inyong pakikinig, sa inyong panunood. Naway wag kayong magsawa sa aming mga ipararating sa bawat isa, lalong-lalo na po sa aking mga minamahal na mamamayan. Hindi lamang dito sa bayan ng Buwak, nandyan din po ang Katbi, dito sa may Torrijos. Meron din tayo sa Santa Cruz at sa iba't ibang parte pa po ng lalawigan ng Marinduque. Salamat po, no? Maraming salamat sa inyo, sa inyong panunood at pakikinig. At sa aking minamahal na mga mamamayan sa 61 barangay, naway magkita-kita po muli tayo at kayo ay manood sa ika-33 na episode 33, tama. 33. Diba? Tama? 32 kasi. Ang galing ang memorya mo doon. Lucky 33. Lucky 33. Oo. Sa susunod pong Miyerkules, opo, pakinggan ang aming pong mga ipaparating sa inyong mga mga impormasyon. Ano po? Yun po, ano? Well, maraming salamat. Alam naman po ninyo, ang inyong punong bayan talagang laging ang sinasambit, sulong buwak, carry on. Mahal na mahal ko po kayo. Uulitin natin mamaya yon. Dahil, bago yung nais ko munang pasalamatan pero baka may nais ka pasalamatan. Oo. Sir Myong, yun lang din, nais nating pasalamatan ang lahat ng ating mga kababayan na talagang alam kong nag-abang. Matagal na nag-intay sa pagbabalik ng ating programang Carry On Air at masaksihan ang kagandahan ng ating Mayor Army Carrion. At higit doon ay ang hitik na mga impormasyong talagang alam nila na malaki ang itutulong sa ating bayan. No? So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin ng ilang oras na simula kanina pagsimula hanggang ngayon higit 2 oras na siguro kami, no? So maraming salamat po sa inyo at syempre Mayor, hindi po namin palalampasin ang episode na ito na hindi po natin binabati at kakantahan man lamang ang ating kasamang co-host
no ng programang ito dahil siya po ay magseselebra ng kanyang birthday Ano sa darating hong linggo. 25 No. years ba? Yes. Wow. 25th. 25 years. 25th birthday on the 25th, tama ba? So baka naman pwede nating kantahan saglit, sabayan tayo ng mga kasama nating nanonood sa TV, sa social media pages namin ng happy birthday song para sa ating Sir Andyan Myong Mataak. andyan yata ang ating municipal administrator. Andito Baka rin. gusto rin- Baka pwede tayong samahan ng ating municipal Kaya nga, administrator para na man lamang kantahan na si Sir Myong ng happy birthday. makantahan man lamang eh. Okay lang. Sige po. Pababatiin ko na lang mamaya. Oo. Yes, okay. Namula si M.A. Okay? Okay, pwede ba tayong kumanta? Sige po, sabay-sabay po tayo. Isama ha? nyo na yung ating mga Sabay natin ang ating mga crew staff crew na kasama staff, ko please. dito. Ready? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday. happy birthday to you. Sa iyo ang inumin. Sa iyo ang pagkain. Sir Myong, happy birthday. happy birthday. Mula po sa amin sa Sangguniang Bayan ng Buwak, sa ating Vice Mayor. Yan, first, Myong, I wish you all the best. Of course, your happiness, oo, kung saan ka masaya, nandyan lang din ako para sa iyong kasiyahan. Salamat po, Diba? Ninang. Kaya, first, oo, your health first, syempre. Sabi ko nga, napakalaking bagay na talagang nagdudulot sa akin ng kaalaman, lalong-lalo na sa mga ipinababatid mo sa ating mga mamamayan. Without your information, hindi nila maiintindihan at hindi nila malalaman kung ano ang ginagawa ng pamahalaang bayan ng Buwak. Kaya salamat at maraming salamat. Naway pagpalain ka pa ng Panginoon at bigyan ka pa ng mahabang buhay. Oo. Yun lamang. And isa lang ang wish ko, lagi kang maging masaya. Yeah. Yes. Salamat po. Tama Salamat yun. po, Mayor. Gusto ko na po ikaw maging ninang. Salamat po. Na isang karangalan ho na batiin ninyo. Ano po, dahil sabi ko nga po, ulit-ulit kong ikukwento ito at sa mga susunod na mga panahon na yung isang bata na dati ay nanunood lamang sa mga speeches ng dating gobernador Bong Carrion at Kinilabutan siguro may ako doon. pagkakataon siguro na nakasama kayo doon pero hindi ko kayo kilala sapagkat munting bata pa lamang ako. Nadarating pala yung panahon na makakadaupang palad ko kayo ng personal at mabibigyan niyo ako ng mga mensahe na kagaya po ng inyong tinuran. Parang ang mensahe ko na nanarinig ay mula kay Governor Bong dati, na isang idolo ko dati nung ako'y munti pang bata. So maraming salamat po sa lahat ng suporta na ipinagkaloob ninyo sa amin, sa akin, sa organisasyon ho namin dahil isa po kayo sa lingkod bayan na tapat at totoong tumugon sa kung ano ang inyong pinangako sa aming sektor. Maraming Of course salamat naman, talagang napaka-importante ng inyong sektor upang malaman talaga ng ating mga mamamayan kung ano po ang tunay na nangyayari sa ating bayan. Salamat po. And salamat po, Yes. Consi, sa lahat po ng inyong tulong, maliit man, malaking mga bagay, sa mga words of wisdom po ninyo na ibinigay po sa akin at sa buong team. Totoo Maraming yun, Sir salamat Myong. po. Actually, binago at itinaas mo ang antas ng pamamahayag dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Isa kang idolo pagdating sa larangang iyong pinasok. At alam ko na hindi lang dito ang ikaw mag-excel. Sa maraming bagay pa ay pinatunayan mo na kaya mong mapagtagumpayan ito. Nagawa mo sa larangang ng media, ng maging social media man ito, new media or traditional media. At alam ko na kami ni Mayor ay malaking tiwala na sa iyo pang mga tatahakin, ito'y mapapagtagumpayan mo. Alam ko so, yun. happy birthday. Sir Myong. Happy birthday at sabi ko nga, ano man ang iyong tatahakin sa buhay, alam ko na magagampanan mo ng tama ang iyong tungkulin.
Yan talaga. Sa susunod na mga taon, abangan natin kung ano. Salamat. Parang gusto ko na pong umiyak pero ibinabalik ko po ang lahat ng pasasalamat sa mga taong nagtiwala. Kung hindi po dahil sa mga taong nagtiwala, nakaparehas po ninyo, siguro wala po kaming isang grupo sa Philippine Information Agency, sa Mimaropa, sa Philippine Information Agency Marinduque, at sa Marinduque News Network. Muli at muli po ang akin pong pasasalamat sa lahat. Nako, bago po ako umiyak, amin po munang pansamantalang ipipinid ang ating pong programa na Carry On Air. Magkarinigan at magkapanooran po tayo sa kaparehas na oras sa timpilan kung saan ay konkreto, tama, wastong impormasyon po ang maririnig ninyo mula mismo sa labi ng ating napakagandang punong bayan at sa kinatawan ng ating Vice Mayor, si Konsehal Makoy Hinang. By the way, bago po tayo tuloy magtapos, antabayanan niyo po bukas ang programa ni Vice Mayor Serbisyong Senyo. Serbisyong Senyo All. At dyan na po muna tayo mga kababayan, magtatapos, mag-enjoy po kayo sa pagdiriwang ng Araw ng Marinduque at magbabalik po kami sa araw ng Miyerkules. Ito pa rin po ang Carry On Air! Sambayanang Boakenyo, makialam at makibahagi. Pakinggan at alamin ang mga programa at serbisyo ng ating punong bayan at ng lokal na pamahalaan. Carry On Air, kasama si Mayor Army de la Cruz Carrion tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon dito sa Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3. Carry On Air. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sulong buwak, carry on, mahal na mahal ko po kayo.